Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Mga kababayan, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng mundo o bansa tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Umpisahan na po natin ang ating kukomentuhan po. Ito pong pahayag o balita na ang unang-una po, ito pong sinasabi po ng Vice President na very confident daw po siya. Kampanteng-kampante at confident po siya na talagang mananalo po sila kung matutuloy man ang binabalak nilang impeachment. Confident po ang Vice President. Yan po ang kanyang pahayag. At syempre po, dito po sa isang pahayag din po na sinabi rin po ng Vice President na ikinagulat niya. Nagulat po siya sa kabila ng napakarami pong batikos, paninira sa kanya. Kinagulat niya rin po na ang kanyang approval at trust rating ay ang inilabas po ng mga survey company, mga katambay. Kinagulat niya po. Ito po, pakinggan po muna natin ang mga pahayag po, balita at komentuhan po natin. Unahin po natin itong confident ang Vice President sa impeachment nila. Pakinggan po natin. Ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. More than confident. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga abogado sa napipintong impeachment hearing. Ayon sa bise, base sa pakikipagpulong sa kanyang legal team kamakailan, tiwala ang mga ito na mapapanalo nila ang kaso. Hindi na niya idinetalye ang mga paghahanda sa napipintong pagdinig. Ngunit kampante rin aniya siya sa kakayahan ng mga ito base sa kanilang ginagawang trabaho. Hindi ko naman masabi kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Muli rin niyang ipinaliwanag ang pag-iendorso kina Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar. Ito'y matapos sabihin ng ilang kongresista na ang hakbang na ito ni VP Sara ay isang paraan upang maseguro ang maraming kakampi sa Senado pagdating ng paglilitis. Yun ang obligation ko sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga, kaibigan ko, si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng dalawang kandidato yung 10 dahil as a voter, tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators. Dagdag pa ni VP Duterte na ang pagpili kay Senator Marcos at Representative Villar ay tugon sa hiling na tulong ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na buuin ang senatorial slate ng PDP laban. Una na niyang sinabi na naniniwala siya na mayroong common vision para sa bayan ang dalawa. Hangad umano ng mga ito na gawing payapa at masagana ang Pilipinas at naniniwala rin si VP Sara na kaya nitong buwagin ang aniyay political division sa bansa. Jed Neresina. Ayan po mga tambay, yung isa po, pakinggan din po natin yung pagpapasalamat po at ito po yung kinagulat naman po. Pakinggan naman po natin kinagulat sa approval at trust rating niya po. Sa gitna ng kabi-kabilang paninira sa social media at politika, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte matapos tumaas ang kanyang approval at trust ratings sa pinakabagong Pulse Asia Survey. Batay sa nasabing survey, umangat ang approval ratings si VP Sara sa 59% noong Marso kumpara sa 52% noong Pebrero. Tumaas din ang trust ratings ng pangalawang Pangulo mula sa 53% noong Pebrero sa 61% pagdating ng buwan ng Marso. Nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira
sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. So maraming salamat. Thank you. Mga tambay, ang pagpapasalamat po, nagpasalamat po ang Vice President, mga tambay, dahil hindi rin niya po ine-expect na ganyan po ang ilabas ng mga survey company sa kanya. Dahil nakita naman po natin, nasubaybayan naman po natin ang survey company ng 3 taon. Talagang, pilit pong binabagsak yata nung mga nakaraang taon, mga tambay, nakaraang buwan, ay pilit pa rin pong pinababango ang approval at trust rating po ng Pangulo sa mga Pilipino. Hindi po kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Ayan po mga tambay, yan po ang pahayag ng ating Vice President, mga tambay. At syempre po, kailangan po rin po mag-ingat. Mag-ingat po kayo, Vice President. Napaka-importante po yun. Nahandyan na po lahat. Alam naman po natin, alam naman po ng inyong alam po ng mga Pilipino, kami po. Alam naman po namin na Vice President na talagang wala po kayong nilabag, wala po kayong kinurap. At talagang nagamit po ng tama ang inyong pondo. Kaya lang po may mga politiko talaga na iba po ang hangarin nila nung sila po ay bigyan po ng kapangyarihan ng taong bayan. Nakita naman po namin na 3 taon po ang ginawa lang pong pagtatrabaho sa amin ng mga politiko ay puro pamumulitika at issue ng 3 taon na puro korupsyon ang issue. Mga tama, ibang klase po na walang investigasyon. Kaya kailangan nyo pong mag-ingat, Vice President, kasi yung pag-asa ng mga Pilipino, kami, pag-asa namin, ay kailangan po na ingatan yung magbibigay muling pag-asa sa ating bayan. Dahil po sa ngayon po, ang nakikita po ng majority, dahil nga po mismo sa survey, ay wala na pong tiwala majority ng Pilipino sa Pangulong Marcos. Mismo ang survey na mismo yung mga survey na to, ay nagtiwala po ito sa administrasyon noong mga nakarang taon. Tiwalang-tiwala sila sa ginagawa ng Pangulong Marcos noong mga nakarang taon. Pero ngayon, nakakagulat. Kaya pati ang Vice President ay nagulat. Dahil nga yung survey na nilabas ng mga survey company ay mas may tiwala sa kanya ang mga Pilipino kisa sa Pangulong Marcos. Kaya dapat na po talaga kayo mag-ingat. Ingat-ingat po dahil ang kalaban po ninyo ay hindi nyo po alam kung sino-sino. Baka ang iba riyan ay nakapaligid na sa inyo. Di po ba? Dahil nga po hindi nila magugustuhan na kayo ay manalo. Dahil iba ang gagawin yung pagpapatakbo kisa sa ginagawang pagpatakbo ng bansa ni Pangulong Marcos Jr. Ngayon po kasi, wala pong korupsyon nakikita ang administrasyon. Walang investigasyon. Wala lahat, mga kabayan. Malayang-malaya pa yata ang mga drug lord ngayon. Mga sindikato, mga gumagamit na pinagbabawal na mga pulburon, mga addictus, di ba? Mga terorista. Mukhang lumalaya na rin po yata at hindi natututukan yata, mga kabayan. Grabe. Kaya po dito po yung nilabas po nila approval at trust rating talagang hindi naman po tayo nagtataka riyan. Yan po alam na natin sa puso't isip natin. Alam naman natin na talagang ang Vice President ang talagang pinagkakatiwalaan at nakikitaan ng trabaho. Vice President pa lang siya. Pero yung trabaho niya ay mapagkakatiwalaan mo siya kung paano siya magtrabaho. Di po ba? Napakasipag. Kahit hindi mo yan nakikita ng madalas sa mainstream media at kahit sabihin mo yan ay nasa ibang lugar pero yung opisina niya ay hindi tumitigil na pagtatrabaho ang kanyang Office of the Vice President. Di po ba? At dito naman po mga kababayan, yung pinahayag naman po niya na more than confidence naman po siya na mananalo sa impeachment. Totoo po yun. Totoo po yun na more than confidence po ang Vice President sa kanyang napipintog na impeachment na kung matutuloy man ito dahil gustong-gusto naman talaga nila yatang i-impeach ang Vice President. Di po ba mga kababayan? Yan ang plano eh. Plano nila yata yan eh. Di ba? Umpisa pa lang napabagsakin nga yan. Di po ba? Dahil ayaw na nila na makabalik ang mga Duterte dahil
marami pong may galit sa mga Duterte. Di ba? Hindi lang po mga korap na politiko. Hindi lang po mga makakaliwa. Hindi lang po mga drug lord. Hindi lang po mga addictus, mga kriminal. Hindi lang po yan ang galit sa mga Duterte. Galit na galit po dyan ang mayayaman yata. Mga oligarko. Lalong-lalo yata yung nasagasaan ng dating Pangulong Duterte sa kanyang mga, sa kanyang mga pinagsisingil, pinagbabayad ng kanilang mga pagkakautang, ang kanilang ginawang kawalang-hiyaan pagdating sa mga tax sa ating bansa. Hindi nagbayad ng tamang buwis ang mga oligarko nung mga panahon na yon, di umano. Di ba? Kaya nga pinagsisingil. Yung iba hindi nagbayad. Ano ginawa? Hindi na binigyan ng prangkisa dahil hindi nagbayad sa kanila yatang mga utang. Di ba? Kaya yan po, kasama po yan. Sa talagang hindi nila magugustuhan na makabalik ang mga Duterte. Di ba? Kaya nga po, pagtutulong-tulungan po nila, pabagsakin yan. Di ba? Kaya kailangan po ang Vice President ay mag-ingat dahil hindi niya alam kung gaano karami ang kalaban niya. Alam naman po natin na wala siyang nilabag at talagang ang kanyang paglilingkod, lalong-lalo sinasabing mga confidential fund, nagamit niya yan. Confidential yan. Di ba? Pilit lang po nila talagang pinupolitika. Demolition job. Di po ba? Kaya nga yung Vice President, kumpleto yung kanyang mga abogado, yung kanyang legal team na haharap diyan sa impeachment. Kumpleto po 'yan. Kaya nga po nasasabi niya na more than confident po siya. Pati po ang kanyang legal team. Dahil nga po kumpleto po siya. May mga dokumento siya. May mga resibo siyang hawak. Hindi po katulad ng mga congressman. Ano lang po sila? Yung kanilang MOE. Ano po? Yung kanilang mga extraordinary. Ano lang po? Ano po ginagawa nila? Liquidation by certification lamang yata sila. Wala silang mga resibo. Di ba? Special po sila. Hindi katulad ng Vice President. Kaya nga mismo, pati ang COA. Di ba ang COA? COA na mismo. Walang mapatunayan na talagang kinurap ng Vice President ng kanyang pondo. Di po ba? COA na. Pero pagdating sa mga congressman, doon sila nagsasabi na may kinurap daw po. Pero hindi naman po nila trabaho ang mag-audit. Ang trabaho po nila ay gumawa ng batas. Pero naging auditor na po ngayon. Mga kababayan, ganyan po katindi. Ang ating institusyon ng Kamara. Naging mga judge na po. Naging mga investigador na. Mga naging auditor na. Mga tambay. Sila na rin ang nag-iimbestiga. Sila na rin ang umahatol. At sila na rin ang nagpapakulong diyan sa Kongreso. Ganyan po katindi po ngayon nung pumasok po ang binagoong ang Pilipinas, lalong-lalo na ang 19th Congress, wala po nakita ang mga Pilipino sa loob ng 3 taon. Pamumulitika, issue ng korupsyon na isang damukal na walang investigasyon. Di po ba, mga kabayan? Kaya dito po sa pahayag ng Vice President, ay talagang pati naman na po ang inyong lingkod, si Kamanong, ay more than confidence po na talagang wala po silang kapanapanalo sa lahat ng ibinibintang nila sa Vice President. Nada. Olats. Talagang yan po ay gawa-gawa lang po dahil sa politika. Nahandyan pa po ang mga makakaliwang grupo. At grupo pa yata na mga oligarko at grupo pa na mga drug lord yata na nagsama-sama para dyan sa mga pagpapabagsak na yan. Kasi talagang, napakarami umugong naman na kaperahan dyan, chismis. Dahil mismo ang Senadora Amy Marcos ay talagang, nag-chismis siya. Gumawa siya ng marites. Yan ba'y may katotohanan? Tayo po. Nakikita natin sitwasyon ngayon, talagang pinababagsak. Baka may katotohanan ang marites ni Senadora Amy Marcos na 1 trillion ang pondo para sa pagpapabagsak sa Vice President. Sa nakikita natin sitwasyon, tumitigil ba sila? Tumitigil ba sila, lalo ang mga congressman, sa pagpapabagsak? Di po ba hindi? Araw-araw po nilang binabakbakan, sinisiraan ng Vice President. Di po ba? Kaya
Kaya ingat-ingat po, Vice President. Ingat-ingat po. Huwag po kayo magtitiwala. Huwag po kayo basta-basta magtiwala. Lalo po, hindi pa po kayo nagiging presidente ng bansa. Talagang yung inyong seguridad ay hindi po natin pwedeng maging kampante po tayo. Dahil nasa paligid po natin ang mga kalaban. Yung iba po dyan, marami po dyan traidor. Marami po dyan balimbing. Ingat-ingat po. Kaya alam naman po natin, kasama mo ngayon. Pero, pag nakatalikod ka, i-impeach ka niya yan. Kahit senador pa yan. Kahit sabihin mo mabait sa yan. Pagka yan ay nasuhulan na at nasilaw sa pera, baka ilaglag ka niyan. Ipagkalulu ka niyan sa pera. Di kaya? Di ba? At sinabi rin po ng Vice President, na yung issue, sinagot niya, yung mga bato na kumukuha lang siya ng numero o kakampi sa Senado dahil nga nag-i-endorso siya, lalong-lalo po ang Senadora Amy Marcos at ang isang anak ng bilyonaryo o trilyonaryo ng mga bilyar, si Camille Villar at si Senadora Amy Marcos, para daw po makumpleto ang 12. Ayaw na rin daw mismo yan sa dating Pangulong Duterte. Nahiling din ng Pangulong Duterte na mag-endorso siya. At ito siguro ay may approval ng dating Pangulong Duterte. Ito pong 2 senadora na tumatakbo. Pero nga po mga tambay, nasa atin pa rin po ang desisyon. Nasa atin pa rin po. Kung isasama po natin na iboto ang Camille at ang Senadora Amy Marcos. Dahil siyempre po, isang Marcos po. Isang Marcos, isang Villar. Dahil nakita naman po natin noong una, nung hindi pa sila nagkakaproblema sa alyansa at hindi pa nila nakikita na sila po'y tumataob ang kanilang bangka, ay hindi po sila lilipat sa mga Duterte. Nahandun po sila sa alyansa. Kaya po, sa nakikita rin natin, hindi kaya sila mga balimbing? Hindi kaya sila maghuhudas din sa Vice President pagka sila'y nanalo na at natuloy ang impeachment? Dahil politiko po sila. Politiko. Sanay na sanay mag-traidor. Sanay na sanay magbalimbing. Sanay na sanay maghudas. Yata sila, mga katambay. Hindi kaya? Dahil nasa alyansa sila. Bigla na lang, nung alam nila, natatalunin sila ng PDP laban, ay nagsilipat po sila. Bakit kaya, mga kabayan? Hindi kaya sila traidor? Pagdating ng panahon, maging balimbing, hudas, dahil alam naman po natin ang history ng Marcos ay may history rin po yan, mga katambay, na pagdating po sa panunungkulan at sa pagtanaw ng utang na loob ay nakita po natin. Pero mga kababayan, unahin po natin, isolido po natin yung ating pambato na 10. Nandiyan po, yung 10 natin. Yan po ang talagang solido natin, yung 10. Di po ba? Yung 10 po na ating pangbato ay isolido po natin yan. Ngayon, optional po natin yan. Optional. Nasa inyo po yan. Nasa atin po yan. Kung sino po ang iboboto natin ng pang-11 at pang-12. Choice po natin yan. Karapatan po natin yan. Pero yung sinasabi rin ng Vice President ay kaibigan po ng Vice President sila. Baka naman hindi siya ilaglag dahil kaibigan niya. Di ba? Dahil matagal na niyang kaibigan daw ang Senadora Amy Marcos. Kahit po sinasabi natin kaibigan, wala naman po nagawa. Yung kaibigan mo, hindi ka man lang naipagtanggol sa ginagawa sa iyo ng kapatid niya. Yung ginagawa sa kanya ng kapatid niya o yung pinsan, kasama yata ang hipag. Yung hipag niya, pinsan niya, at ang kapatid niya, yung ginagawang panggigipit, demolition job, lalong-lalo na yung ginawa pa sa kanyang ama na pagtataksil, paghuhudas, ipinamigay sa banyaga, kidnapping pang nakita ng mga Pilipino. Di ba? Walang nagawa ang kaibigan na Senadora Amy Marcos. Wala. Di ba? Kaya kung talagang tunay kang kaibigan, talagang umpisa pa lang, umaatake pa lang sila, nahandyan ka na. Sinasagip mo na ang iyong kaibigan. Kaya lang, ang nakita rin po kasi natin, nakuha na. Saka palang dumating ang kaibigan. Saka palang nagsasalita
at nagyayaw-yaw. Hindi ba tulad nung tunay na kaibigan? Umpisa pa lang, nakikita mo pa lang ang problema, nahandyan na siya. Tumutulong na. Hindi ka iniiwanan. Ang nakita kasi natin, nung lumitaw lang, nung nakita nilang tumataob na ang bangka ng kanilang alyansa, doon lang lumabas ang kaibigan. Hindi kaya? Komento lang naman ni Kamanong sa nakita ko po sitwasyon. Dahil ang Pangulong Duterte ay nagtagal po ng mahigit kalahating araw na nakadetine. Di ba? Nasaan po siya? Nandun po siya sa kampo ng militar. Di ba? Doon po nila detine. Wala po tayong nakita ron na mga kaibigan na mga senador. Maliban lang po kay Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa at si Robin Padilla. Di ba? Pero ngayon, yung mga dumidikit na kaibigan, ay kaibigan daw po mga tambay. Sana mali si Kamanong. Mali po sana ako sa aking komento about po sa kaibigan na Amy Marcos at kaibigan Camille Villar, mga tambay. Di ba? Pero tayo naman po ang magboboto nun eh. Tayo naman po. Dahil yung sinasabi naman ni Vice President, makompleto. Makompleto raw po yung 12. Yun din ang bili ng dating Pangulong Duterte. Pwede naman po natin kompletohin yan nang hindi rin si Senadora Amy ang ilagay natin. Hindi rin naman si Camille Villar ang ilagay natin. Di ba? Nasa atin po yan. At ito naman po, mga kababayan, kaya nga sabi ng Vice President, choice niya yun eh. Saka Vice President siya. Siya nilalapitan. Yung mga tumutuliksa sa kanya, bumabatikos, sinusuka kasi sila. Ayaw silang lapitan ng mga politiko. Kaya po sila selos na selos. Etong Vice President, pinababagsak po ng mga politiko. Pero, pinababagsak mo na, sinisiraan mo pa, pero siya ang nilalapitan ng mga politiko. Etong mga naninirang mga politiko sa Vice President, sila na yung nagsasabing maraming kasalanan ng Vice President, pero hindi sila nilalapitan. Ayaw sila ng mga politiko rin na kamukha nila. Dahil baka madamay sila na hindi na pagkatiwalaan ng mga Pilipino at mainidoro sila pagka lumapit sila sa mga naninira sa Vice President. Di ba? Kaya nga, Vice President ang nilalapitan. Hindi ang Vice President ang lumalapit sa kanila. Sila ang lumalapit sa Vice President, sa mga Duterte, para humingi ng suporta dahil alam nilang hindi sila mananalo pag wala po ang Duterte. Lalo po ngayon sa ginawa nilang paghuhudas, pagtataksil, pagtetrador, soberenya, judicial, at sa isang Pilipino na naging presidente. Di ba? Ang dating Pangulong Duterte. Kaya po dito po mga tambay, lahat po ay pumapabor po sa Vice President. Nakikita naman po natin, dahil wala naman po silang ginawang mali. Wala po silang ginawang kasalanan. Ang napakarami pong ginawang kasalanan ay sila. Nagtrabaho po sila na sinasabi nila na sila'y binoto natin dahil sila'y magtatrabaho. Bibigyan nila ng solusyon ng problema ng bansa. Kaya nga sila, nagpupumilit na maging lingkod bayan natin. Iboto natin sila. Yan ang sinabi nila noong 2022. Binoto naman natin sila. Nangako sila. Nagtiwala tayo. Kaya lang, ginawa po ba nila yung trabaho nila? Hindi natin nakita. Ang nakita po natin, isang damukal na issue ng korupsyon. Isang damukal hanggang ngayon na hindi tumitigil na pamumulitika sa isang pamilya lamang. Trabaho po ba yan? Yan po ba ang ipinangako nila sa atin? Nung sila'y kumakampanya at manalo na? Ginawa po ba nila ang mga pangako? Hindi. Ang nakita natin, puro po pang sarili. Interest nila ang inuna nila. Tayo, dinaan lang po tayo sa ayuda. Ayuda na pansandalian lamang. Pero may korupsyon pa yata na napakalaki dahil pera po yan na hinahawakan nila. Di po ba?
Kaya dito po, confident po tayo na confident. Lalo po ang Vice President, very confident. More than confident po siya. Na talaga, pati po sa kanyang approval at trust rating, alam naman po niya yon at alam din po natin na talagang yun nga po mababa pa nga yun. Kung talagang ibibigay po talaga ang katotohanan sa survey ay mas mataas pa. Baka po makakuha pa yan ng more than 80% na approval at trust rating sa mga Pilipino. Di po ba? Pero ang Pangulong Marcos, baka hindi lang 25 ang ibagsak niyan. Baka negative pa yan. Baka ang majority ng Pilipino tatanungin ay negative. Baka negative ang makuha, mga tamay. Wala ng 25%. Negative na. Kaya po dito po, mga kabayan, ang tangi na lang po na dapat gawin ng Vice President, VP Sara, dahil nahandyan naman po, yung katotohanan naman po ay sumasang-ayon sa kanya dahil kumpleto naman po siya ng mga dokumento na makapagpapatunay sa mga aligasyon ng mga gusto magpa-impeach sa kanya. Kaya nga sinasabi pong more than confidence po sila dahil confident dito po sa sinasabi pong issue na binabato sila sa impeachment, pati po ang kanilang mga abogado ni VP Sara, yung legal team niya, at mismo siya, alam niya sa sarili niya na talagang wala kapanapanalo sila. At ganoon din po sa approval at trust rating. Ang tangi na lang po nating hiling sa Vice President. Hinihiling po natin at hinihiling ko rin po. Ang tanging hiling ko na lang po ni Kamanong, ni Katambay Manong ng Tambayang Makabayan, Vice President, humihiling po ang inyong lingkod si Katambay, si Tambayang Makabayan, si Kamanong, na mag-ingat po kayo. Ingatan niyo po ang inyong sarili. Ingatan niyo po kasi kayo na lang po ang pag-asa ng mga Pilipino, Vice President. Kaya po mag-ingat po kayo. Napakarami po niyong kalaban, mga kababayan. Di po ba? Pag-ingatin po natin at isama po natin sa dasal na maingatan po ang Vice President. Dahil po sa sitwasyon ngayon ay napakahirap na po magtiwala unang-una. Nahandyan na po ang tiwala ng Pilipino sa inyo. Alam ng mga Pilipino na kayo ay pinagtitiwalaan po. Kayo ay pinagtitiwalaan namin. Tiwala po kami sa inyo. At magtiwala rin po kayo sa amin, Vice President. Kaya po sana po mag-ingat po kayo. Okay na po. Pag-iingat na lang po ang gawin nyo, Vice President. Kasi po, nahandyan po ang kalaban nyo. Kumpleto po sila. Yung sinasabi nga po natin, nahandyan pa ang grupo ng mga kriminal. Grupo ng makakaliwa. Grupo ng mga tiwaling mga politiko na ayaw nang mawala sa kapangyarihan. Di ba? At nahandyan din po yata di umano ang grupo umiira lang pera yata ng mga oligarko. Lalo-lalo na ang pera ng mga drug lord na pwede po kayong gawa ng masama para po manatili sila sa kapangyarihan. Yan ang ayaw na ayaw mangyari po ni Katambay Manong. Hindi ko po matatanggap yan. Kaya kailangan po mag-ingat po kayo. Isama po natin sa dasal na maingatan po at sana po ay talagang magdoble ingat na po. Kasi mahirap na po. Isa lang po ang buhay natin. Isa lang po ang buhay natin. Wala na po second chance. Kaya kahit sabihin po natin na kompleto po tayo sa security, binawasan na nga po security natin. Bawas na po. Binawasan na po. At hindi naman po natin na hawak ang oras at panahon. Mainam na rin po. Mag-ingat tayo. Di ba? Lalo po yung mga paglabas-labas. Alam naman po natin na ang kalaban, hindi natutulog yan. At hindi natin sila kilala kung kailan tayo titirahin yan. Marami na po. Dahil pati po sa ibang bansa, nakikita po natin na yung mga leader po sa ibang bansa, mas matindi po ang ginagawang security nila ron. Di ba? Natitira pa. Nachuchugi. Kung yung Amerika na nga lang, nung nakarang halala nila, sinuwerte lang po si Donald Trump, ang presidente nila ngayon. Kung hindi po yun sinuwerte, todas po yun. Dahil yung sniper, di ba? Isang bala lang. Dahil napakaswerte lang po ni Donald Trump dahil hindi pa niya oras. Yung bala, saan tumama? Sa pagitan, sa gilid ng kanyang tenga o patilya. Kung medyo nalihis lang ang kanyang ulo ng galaw, saan ang tama? Sa mata, sa ulo. Di ba?
Kaya ingat-ingat po. Samantalang Amerika na yon. Grabe na po ang security ron. Grabe. Tayo po. Hindi naman tayo kasing galing ng security ng Amerika. Kaya ingat-ingat po. Di ba? Lalo-lalo po ngayon. Napaka-popular po nyo at napakabait nyo po. Humahabil-halubilo po kayo sa tao. Ingat-ingat po. Dahil ang mga kalaban nyo po ay mga walang puso po yan. Talagang iba po ang layunin yan. Nakita nyo po ang ginawa sa inyong ama. Mga wala po silang puso. Mga hindi po sumusunod pa sa batas yung mga yan. Maraming paglabag sa batas. Dahil nga po sa kapangyarihan na ayaw na mawala yata sa kanila. Mga kabayan. Isama po natin sa dasal at dalangin na maingatan po ang ating Vice President. Lalo-lalo po sa kanya sa mga araw-araw niyang galaw. Siyempre po, sana pakinggan tayo ng Vice President na bawasan niya na ang kanyang ang kanyang mga event dahil hindi po maganda para po sa sitwasyon ngayon. Dahil nga po nakikita po natin na lumulubog na po ang bangka nila. Ang bangka nila. Hindi po nila gusto yan. Lumubog sila. Kaya mahirap na po. Bago po tayo magtapos, thank you po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Pagalingin nawa po kayo. Sir Eric, pagalingin nawa po. Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Bali. Jem Aris ng United Arab Emirates. Diobelin Watanabe ng Japan. Thank you po. Ingat-ingat po kayo. At siyempre po, isama rin po ninyo sa dasal ang ating Vice President. Thank you po. At yung iba po, isa-shoutout po natin mga kabayan sa susunod po nating vlog. Shoutout po natin yung ibang nagpapa-shoutout po natin mga kabayan. Pasensya po muna. Ingat-ingat po muna tayo. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa buong bansa, sa ating bansa, sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Shoutout po. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Mahirap na po ang panahon ngayon. Napakarami na po nagkalat na masasama. At ganun din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo. Shoutout po mga kababayan, lalo-lalo po sa mga OFW natin mga kababayan. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Ingat po. At mabuhay po kayo mga bagong bayani. Shoutout po. At thank you rin po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Siyempre po, yung lagi ko po sinasabi, sama po natin sa mga dalangin at dasal na ang pag-iingat at ang kalakasan at ang buhay ay madugtungan pa at makauwi pa po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte. Sama po natin sa panalangin at ganun din po ang Vice President na maingatan po siya sa mga nagbabanta at nagbabadya ng masama sa ating Vice President. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli, ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.